Ayan mga kababayan ko 'no. Dito sa video na ito, Senate hearing involving yung deliberation ng budget for the Bucor ano. Nandito si Boying Remulla, siya yung nagsasalita. Mga kababayan ko, pakinggan natin ito at pagkatapos nito manawagan po tayo na dapat palitan si Katapang. At siyempre, kahit imposible, manawagan pa rin tayo na palitan itong si Boying. Panoorin natin itong ano na ito. Po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagko-control na show. Nako. Ito coming from the video clips from Usapang Batas Attorney Claire ano. It's very alarming sa totoo lang mga kababayan. Kasi nanggagaling mismo sa bibig ng isang secretary ng Department of Justice. Sabi niya, kailangan talaga tayong humingi ng tulong mula dito sa mga preso. At ang pinakamasaklap niyang sinabi dito na very alarming, yung sila daw yung nagkokontrol. Ang preso ang nagkokontrol ng bilibid. Wow. Grabe ano? Di ba dapat pag ganito, kinakasuhan na ito eh. May kaso na ito sa publiko eh. Grave misconduct, okay? Pabaya. Pabaya ito sa institution kung saan mga PDLs, mga, alam mo yun, ikaw yung leader dyan. Pero ganito yung naririnig mo. Pakinggan natin uli. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. Kung tayo po maghanap, hindi tayo magpapatulong. Trabaho po ninyo yan eh. Milyon-milyon ang pera ng taong bayan para pasahod kayo ng taong bayan. Magtrabaho kayo. Bakit ninyo iaasa doon sa prisoners? What if yung prisoners na yan, syempre, kumbaga, sila din yung nagtago. Tapos parang niraransom na kayo na ilalabas namin pero merong kondisyon o kaya ganito ganyan. Magkakaroon ka na ng utang na loob dyan sa mga preso na yan. Dahil kuno sila ang nakahanap, hindi kayo na public servant. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari Coping mechanism po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagko-control na show. Wow. Gangs. You could imagine ang nagko-control ay yung mga gangs, yung mga organization doon. Ibig sabihin, mga takot kayo. Maalala ko noon noong panahon ni Bantag, di ba, nagprotesta yung mga gangs laban sa kanya. Bakit? Kasi nagwawala na sila. Hindi nila magawa yung mga gusto nila. Unlike before, nagagawa nila at ngayon nagagawa nila. Malamang sa malamang, kasi si Bantag hindi siya takot sa mga yan. Kaya nga sinugod siya sa opisina niya Nahawak-hawak yung granada. Buti na agapan kasi gusto nilang itumba si Bantag kasi nga hindi nila nagagawa yung mga kalakaran nila. Kaya anong ginawa nila? Nagwala, nag-amok, nag-riot dahil gusto nilang ipatumba si Bantag. So ibig sabihin ngayon bumabalik itong mga kalakaran nila, walang nagwawala, masayang-masaya sila kasi kayo mismo na inilagay dyan na mamuno, kayo ang parang takot sa kanila.
baka magwala sila, di ba? Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao, para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya pagka Anong klaseng solusyon yan? Anong klaseng solusyon yan? Ibig mong sabihin, magko-construct na lang tayo uli ng mga ibang mga preso na mga maliliit. Ang pinag-uusapan natin dito, agarang solusyon. ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people, ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol unless we build smaller jails like regional prisons para ho, we can be in control of the people. Ayan na, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Kasi nga, I think around 6,000 ang maximum or 7,000 maximum dyan sa New Bilibid Prison. Ngayon nasa 29,000-30,000 na sila. So, bakit nyo kasi pinaglalagay lahat dyan? Bakit hindi nyo ilipat sa mga ibang penal farm, penal prison? Bakit? Kasalanan din ninyo yan kung talaga kayo. Bakit ninyo pinaglalagay lahat dyan? Di i-distribute nyo sa ibang mga Iwahig, Sablayan. Pero basta ganun kalaki, wala ho talaga taas ang kamay nyo, mahirapan po tayo talaga. So taas ang kamay nyo sa mga preso, sa mga gangs. Very alarming yung mga ganito. Under Section 2, sabi niya, it is the policy of the state to promote the general welfare and safeguard the basic rights of every prisoner incarcerated in our national penitentiary. It also recognizes the responsibility of the state to strengthen government capability aimed toward the institutionalization of highly efficient and competent correctional services. So, milyong-milyong ang pondo na hinihingi ninyo every year. Anong ginawa ng pondo last year? Itong taon na ito. Kung titignan mo yung Bucor website, makikita mo doon yung mga yung mga yung hiningi nila, yung inventory doon ng mga gastusin. Isa dyan, CCTV, alright? Meron pa dyan yung reconstruction ng kung ano-anong fasilidad dyan. So, bakit hindi nyo gastusin sa mga ganyan? Gawing efficient yung mga fasilidad dyan. O dagdagan ng mga CCTV. Kasi kahit nga nilagyan nyo ng CCTV, pero pinapatay nyo naman. So, walang kwenta. So, sasabihin, kailangan natin ng mga regional facilities. Okay, kahit nasabihin natin, kunin mo yung iba dyan, ilagay sa regional facilities. Kung kayo rin ng mga namumuno, pare-parehas din naman kayo mga kawatan. So, walang silbi din yan. Parehas din lang yan. It is within the leadership. Doon tayo babase kung gaano magiging ka-epektibo. In fact, kahit nga naghihirap kahit nga kulang sa budget, kung magaling na leader ang namumuno dyan, kayang-kaya nilang solusyonan yan. Nagawa nga ni Bantag diba? Nadisiplina na nga yan, yung mga yan nung panahon ni Bantag. So ngayon, ano sisisihin nyo? Walang budget, kulang yung fasilidad. Galing nyo rin Nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa dami po ng tao, yung prison guards nga, hindi natin makontrol din Yung dami ng prison guards, mga 5,000 ba yan dapat, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work. Or only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Isa pa yan. Di ba? Anong sinabi ni Katapang nung siya ay nag-take over? Sabi niya, yung mga tauhan daw ni Bantag, ang daming mga kabalbalan. Pinagtatanggal niya, pinalitan niya ng mga bagong personnel niya. 5,000 ang personnel. Ang pumapasok 2,000 something. So, anong anong solusyon? Ibig sabihin, inutil yung leadership, inutil din yung mga ipinalit na mga personnel dyan. So, anong gawin? Di palitan. Pangalawa, kung 5,000 at 2,000 lang ang pumapasok, ibig sabihin, hindi ninyo minomonitor ang tatamad ninyo.
So anong solusyon dyan? Palitan si Katapang. Yan lang ang solusyon dyan, palitan si Katapang. Kasi wala, inutil eh. Biruin mo, sinasahuran ng taong bayan? Kasi nga, sobrang laki ng facility eh. Kaya we really have to Hindi rason yung sobrang laki ng facilities. Okay, naiintindihan natin yun. Pero kung yung 5,000 yan, lahat yan nagtatrabaho, kayang-kaya din yan. Hindi naman yung 100% pero at least nakakatulong. Parang sa isang teller, di ba? Kung may 10 booth dyan, tapos 5 lang naman yung nasa counter, ay talagang hahaba yung pila. Pero kung open lahat yung booth na 10 booth dyan, o di at least nalilesen yung pila. So, same thing. Same principle that applies to this kung talaga kayo. Huwag niyong irarason yan. put them in controlled facilities where head count is always possible every 2 to 3 hours na hindi po kinakailangan magre-rely sa gang. Kasi ngayon everything the gangs are the ones who dictate a lot of the pace of the Nako. Very alarming yan na marinig. Yung gang pa lang nagdidictate ng pace dyan. So, ibig sabihin, ganito lang yan eh. Yung mga gangs, ang bahala sa head count, silang bahala sa mga trabaho ng mga personnel dapat, mga prison guards. Binibigay ng mga prison, ni Katapang, yung trabaho ng prison guards doon sa mga gangs. And at the same time, dahil yung mga gangs ang nagbabantay, yung mga leader ng gangs ang nagbabantay dyan sa penitentiary na yan, syempre, kung meron silang mga illegal na kalakaran, nakakapasok kasi sila din naman yung guard eh. Sila yung gumagawa ng trabaho ng mga prison guards. Kaya may mga nakakapasok dyan. May nakaka-cellphone dyan. May mga bayarang nangyayari dyan. Kasi nga, sila din naman pala ang in charge. Ganon kasimple yan eh. Ulitin ko, kaya nagwala yung mga gangs nung panahon ni Bantag. Kasi nga ayaw nila yung style ni Bantag. Ngayon, tuwang-tuwa sila, namimiasta na sila dito kay Katapang. Anong solusyon dyan? Palitan si Katapang. what happens inside the jail. Ito yung sagot ni Bato. Pero, Senator Coco, Mr. Chair, ganun pa rin ang problema yun. Kahit na palit-litan natin ang facilities, kung ang manpower the same pa rin, Exactly. ang ratio na 1:1 or whatever ratio, ideal ratio that we want to achieve, hindi pa rin natin ma-achieve yung pagkocontrol sa kanila. Nasa tao yun. Nasa tao talaga yun. Kahit saang lugar mo ilagay yan. Kung yung mga tauhan na sinasabi ni Katapang na yung mga tauhan daw ni Bantag noon ay mga kabalbalan ng pinaggagawa. Anong tawag dito? Ito pa. Sige, tuloy mo lang. Bato. Tuloy mo lang. That's our problem now, sir. Yes, sir, pero alam mo, during my Ngayon mo lang sinasabi na may problemang ganyan? Isang taon na yung nakalilipas? time, when I was there, I Kinain nyo lang yung budget? really saw to it na never itong mga gangs na ito magkocontrol sa upper sa loob. It should be the corrections officer magkontrol. Sabi ko nga sa kanila kung siga kayo dito ngayon, kami ang siga, hindi kayo pwede maging siga. Alam mo yung kwan, sir, yung Panahon ni Bato, panahon ni Bantag, yung mindset na, bakit yung mga gangs ang magkocontrol? Kaya ka nga inilagay dyan. Kaya ka nga sinasahuran ng taong bayan. Pasahod ka ng taong bayan para gawin mo yung trabaho mo. Tapos, ibibigay yung trabaho sa mga gangs. Sila yung magkocontrol. Sila yung siga dun eh. Kumbaga, sila yung magdidictate. Pag may bagong preso, sila yung in charge. Kaya nga yan yung problema sa facility natin eh. Sila yung in charge. Labas doon yung prison guard. E di kawawa. Kawawa yung mga preso na iba dyan. Kung hindi ka kasali sa mga gangs dyan, kawawa ka din. Kung meron kang kalakaran dyan na sinasagasan mo yung kalakaran nila dyan, ewan ko lang, patay ang aabutin mo dyan. yung catwalk natin dyan, twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan ko kayo, kung iniikutan pa yan ng gwardiya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to see to it na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control, yung ating mga correction Tama. officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob.
Dapat kontrolado talaga natin. But anyway, Hindi anyway yan, Senator Bato. Tutukan natin ito. Dapat i-recommend din yun na palitan na si Katapang kasi napaka inutil. mahirap talaga i-control. Mahirap. Ako, aminado ko, mahirap i-control. Pero Palitan na yan. gamitan natin ng kamay na bakal at saka yung matibay na pananampalataya, talagang makukontrol natin yung mga Oo, gamitan ng kamay na bakal. siraulo dyan sa loob. Opo, may nawa Okay, so yun, ang ano natin dyan, tayo po ay manawagan. I-hashtag natin, mag-ikalat natin na dapat itong si Katapang, palitan na ito. Inutil. Kawawa yung mga ibang preso dyan. At kawawa din tayo kasi, pondo natin yan. Kaya nga nandyan sila ngayon kasi deliberation yan eh. Yan, deliberation ng budget yan. Hingi-hingi na naman sila ng budget. But at the end of the day, uupo-upo lang yan. Ibubulsa-bulsa lang nila yan. Walang mangyayari.